Maraming Pinoy celebrities ang may mga anak na may special needs na mga naging advocate ng awareness at support. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents celebrities na may anak na may special needs. Katrina Halili. Ang 12-year-old daughter ni Katrina na si Katie mula sa dating partner na si Chris Lawrence ay na-diagnose na may mild autism spectrum disorder. Aminado si Katrina na mahirap sa simula kung saan ay minsan ay napapaiyak na lamang daw siya, lalo na sa mga tantrums at pagkabigong makaugnayan si Katie. Pero tinanggap niya ito at isinailalim sa therapy. Ibinahagi rin niya na sa kanyang pananaliksik tungkol sa autism na pagtanto niyang maaaring siya rin ay neurodivergent. Ngayon nga ay masaya si Katrina sa nakikita ng pag-unlad ng anak kung saan ay mas masarap na itong kasama, napaka-sweet at mahilig sa musika. Lumalahok na rin anya si Katie sa mga school at mall performances kaya labis ang kanyang pagmamalaki at saya sa nakikitang progreso ng anak. Troy Montero and Aubrey Miles. Noong 2022, ibinahagi na mag-asawang Aubrey at Troy ang tungkol sa kondisyon ng kanilang unika iha at bunsong si Rocket, kung saan na-diagnose ito may autism spectrum disorder sa edad na 3. Hindi daw muna nila agad ito isinapubliko dahil ang una ay gulong-gulo sila at maraming tanong sa kondisyon ng anak. Kaya naman ang unang hakbang na ginawa nila ay humanap ng espesyalistang makakapagpaliwanag sa kanila ng kondisyon nito. Ayon kina Troy at Aubrey, nagsimula silang mag-isip na may kakaiba kay Rocket na sa mga kinikilos nito at sa edad daw nito ay delay pa rin sa pagsasalita. Hirap rin umano ito makipag-communicate at magkaroon ng eye contact sa mga taong nakakaharap niya at mabilis magbago ang emosyon. Simula noon sumailalim na si Rocket sa hyperbaric oxygen therapy, speech therapy at occupational therapy. At sa Instagram post noong Marso, nagbigay ng ilang update ang celebrity couple tungkol sa progreso ng kanilang anak. Nagpahayag ng pasasalamat si Troy kung saan ibinahagi niya ng malaki ang naging progreso ni Rocket matapos ng ilang buwang gamutan kabilang na ang pagsailalim sa stem cell therapy. Ruby Rodriguez. Noon pa man naibukas sa publiko si Ruby tungkol sa kondisyon ng kanyang anak na si AJ, kung saan na-diagnose ito may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Bukod sa mayroong special needs, ito ay mayroon ding very rare autoimmune disease. Dahil sa espesyal na pangangailangan ni AJ, kaya nagdesisyon silang lumipat ng pamilya sa Amerika. Ayon kay Ruby, mataas ang gastos sa gamot ni AJ at nung nasa Pilipinas pa sila, siya mismo ang gumagastos mula sa sariling ipon para matustusan ang mga kinakailangang gamutan. Ngayon na residente na sila sa US, ipinahayag ni Ruby ang kanyang pasasalamat dahil sa cloud na ng insurance ang mga gastusin para sa paggamot ng anak at sinabing mahalaga para sa kanya na maging independent si AJ balang araw. Nang tawaging abnormal si AJ ng isang netizen, agad siyang ipinagtanggol ni Ruby at sinabi na may ADHD at dyslexia ang anak at ipinagmamalaki niya ito. Candy Pangilinan. Aminado si Candy Pangilinan na isa sa mga kinatatakutan niya ay mamatay ng maaga dahil maiiwan na kanyang 21-year-old son na si Quintin. Hindi dingid sa kaalaman ng publiko na may mga espesyal na pangangailangan ang nag-iisa niyang anak. Na-diagnose ito na may autism spectrum disorder noong bata pa. Ayon kay Candy, nalaman niya ang kondisyon ni Quintin na kumonsulta siya sa isang espesyalista at sumagot sa isang checklist na nagpapakita ng mga palatandaan ng autism spectrum. Sa kanyang social media at interviews, bukas niyang ibinabahagi ang kanilang journey upang magbigay kaalaman at inspirasyon sa ibang magulang. Aminado si Candy na kailangan ng mahabang pasensya at pagtatyaga sa pagpapaliwanag tungkol sa mga bagay-bagay na itinatanong ni Quintin. Hindi kasi ito tumitigil sa pangungulit hanggat hindi siya nasisiyahan sa naririnig na sagot ng kanyang ina. Sa katunayan, noong lamang buwan ng Abril, kasabay ng Autism Awareness Month, nakahanap siya ng suporta sa mga netizens matapos mag-viral ang isang video kung saan siya ay emosyonal habang humaharap sa isang mga tantrums ni Quintin. Bagamat nag-aalilangang i-post ito, naisip ni Candy na makakatulong ito sa ibang magulang na may parehong karanasan. Ipinakita ng video ang kanyang tunay na emosyon na kahit tinatawag siyang super mom, siya rin ay napapagod at nasasaktan. Melanie Marquez. Hindi lang isa kundi dalawa ang anak ni Melanie na may special needs, sina Mazine na may autism spectrum disorder at Adam na na-diagnose ng delay syndrome. Aminado si Melanie na malaking hamon ito sa kanya bilang isang ina. Ngunit naniniwala siyang may dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya payo niya para sa mga magulang dumaraan sa parehong sitwasyon, mahalaga ang pagbibigay ng atensyon at oras sa mga anak. Karen Davila. Ang kilalang broadcast journalist ay isa sa mga celebrity na natutong magmahal ng walang kondisyon sa pagkakaroon ng miyembro ng pamilya na may special needs. Ang panganay ni Karen na si David, na ngayon ay 23 years old, ay na-diagnose na sa autism spectrum ng 3 years old pa lamang ito. Sinabi ni Karen na si David ang tunay na nagturo sa kanya kung paano magmahal ng walang kondisyon.
Pinaliwanag niya na kailangan maging napakamatiisin sa mga batang may autism dahil hindi sila tumutugon tulad ng mga karaniwang bata. Minsan kapag hindi sapat ang therapy o intervention, hindi nila kayang ipakita ang pagmamahal pabalik. Naalala niya na noong 5 taong gulang si David, hindi siya niyayakap, hindi nagsasabi ng I love you, at hindi niya kayang tumingin ng diretso sa mata. Para kay Karen, walang mas masakit pa sa puso ng isang ina kaysa sa mga sandaling yon. Sa kabila ng hamon ng diagnosis, inilarawan ni Karen si David bilang isang independent, highly skilled at highly functional na individual. Sa katunayan noong 2023 ay tinanggap si David sa University of the Philippines College of Fine Arts. Kasalukuyan din siya nag-aaral sa Vanguard at sa Mint College. Ngayon 2 dekada matapos magsimula kanyang paglalakbay bilang ina, daman ni Karen na bagamat ginawa niya ang lahat para sa kabubuti ng kanyang anak, siya rin daw mismo ang mas lumago at mas maraming natutunan bilang isang tao. Martin Rivera, ang 18-year-old son ng concert king na si Santino mula sa ex-partner na si Katrina Ojeda ay na-diagnose na may ASD noong 3 taong gulang pa lamang. Aminado si Martin na nahirapan siyang tanggapin ang kondisyon ni Santino noong una. Gayunpaman sa paglipas ng panahon, natutunan niyang yakapin ang pagiging ama sa isang espesyal na anak at inamin na ang sitwasyon ni Santino ay nagpatatag sa kanya bilang magulang. Sa kabilangan ng kondisyon ng anak ay pinagmamalaki ni Martin ang mga tagumpay nito kung saan ay mahilig sa musika at natutong tumugtog ng drums at piano. Sa katunayan sa mga concert ni Martin, madalas siyang makitang tumutugtog sa entablado. At upang makatulong sa iba pang mga pamilya na may mga anak na may autism, nagtatag si Martin at Katrina ng isang foundation na natawag na Sing Out for Autism. Kris Aquino. Noon pa man sa kabila ng popularidad, ay proud at hindi itinago ng Queen of All Media ang pagkakaroon ng pangalan niyang si Josh ng autism. Si Josh ay anak ni Kris sa dating karelasyon si Philip Salvador. Dahil na rin sa kinabibilangang mundo sa showbiz at politika ay hindi maiwasang madamay si Josh sa ilang mga bashers ni Kris kung saan ay minsan ay naging tampulan ito ng pambubuli. Sa kabila nito ay ramdam umano ni Kris na maraming nagtatanggol at nagmamahal sa anak dahil sa pureness ng puso nito. Isang panayam ay binahagi niya kung paano ang naging pamamaraan ang ginawang pagpapalaki niya kay Josh. Ang pagpapakawala sa denial phase at pagpapakita ng pagmamahal at pagtanggap sa kondisyon ay isa sa mga pinaka-espesyal na bahagi ng pag-aaruga sa mga batang may special needs. Saab Magalona. Sa likod ng kanyang mga vlog, podcast at social media presence ay isang ina na buong pusong hinaharap ang mga hamon ng pagiging magulang sa isang batang may special needs. Noong 2018, isinilang ni Saab ang kanyang panganay na si Pancho na tinuring nilang miracle boy ng mister na si Jim Baccaro. Para kay Saab, ang pagiging ina ng anak na may espesyal na pangangailangan ay hindi lamang isang hamon, kundi isang pribilehiyo at karangalan na may gantimpalang lampas sa inaasahan. Ann Klutz. Noong unang bahagi ng 2019, emosyonal na binunyag ng makeup guru at content creator si Ann Klutz na ang pangalawang anak niya na si Ju ay na-diagnose na may level 3 autism spectrum disorder, kung saan nangangailangan ito ng substantial support, kabilang na riyan ang combination of occupational therapy, speech therapy at behavioral therapy. At sa kanyang vlog, ibinahagi niya ang resulta ng ginawang assessment tungkol sa kondisyon ng anak at dito ay sinabihan siya ng pediatrician na dumaranas ito ng social anxiety disorder. Aminado daw si Ana na kinagulat niyang update niya ito ng pedya na sa kilala niya ang anak na aktibo at hindi nahihiyang humarap sa mga tao at anumang okasyon. Hinala rin niya na maaaring ang nagdaang pandemya na nakapag-trigger ng social anxiety ng anak. Jeneline Mercado. Hindi lingid sa kaalaman ng kararami ng 16-year-old na si Alex Jazz na anak ni Jeneline sa dating boyfriend na si Patrick Garcia ay na-diagnose na may autism spectrum disorder. Kaya naman, mula na magsama sila Jeneline at Dennis Trillo ay itinuring ng sariling anak ni Dennis si Jazz. Kaya naman pinalagan niya ang ilang netizens sa mga insensitibo nitong komento tungkol sa panganay na anak ng misis. Noong June 22, 2025, nag-upload si Jeneline sa social media ng video na naging bonding nila ng mga anak nila ni Dennis na sila Alex Jazz at Calix sa isang mall. Sa comment section ng post si Jeneline ay may ilang netizens na pumansin sa napanood nilang video, particular na tungkol kay Jazz. Komento ng isang netizen, parang may autism anak ni Jen. Hindi naman atubiling sumagot si Dennis at patanong na sumagot, may problema po ba kayo sa may autism? Isa pang netizen na nagsabi naman ng parang malamya na tila may pangungutya sa kilos ni Jazz. Hindi na nga nakapagtimpi si Dennis at matapang itong bumelta ng, wow, hiyang-hiya naman ako sa pagmumukha mo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!